kahapon po, laman po ng periodiko na kayo po ay nangangamba, no? Dahil nga po dito sa kaguluhan sa gitnang silangan, baka rin po yung supply po ng ating mga gamot ay magkaroon po ng aberya. Saan po nanggagaling itong pangamba? Meron ho ba tayong alternatiba kung sakaling po patuloy po ang gulo po dyan sa gitnang silangan? Definitely, no, napapag-usapan natin ang mga challenge or mga pagsubok with regards sa epekto ng krisis sa gitnang silangan pagdating sa pagkain, pagdating also sa mga different businesses, pati sa fuel prices. Pero napakahalagang pag-usapan ng epekto nito sa ating mga gamot at bakuna. Kasi majority ng ating mga gamot at bakuna at even mga medical devices ay inaangkat sa ibang bansa. So meron tayong local production, pero local manufacturing, pero majority pa rin ay ini-import natin galing sa ibang bansa. So nakaka-apekto to sa tatlong bagay in three fronts. Unang-una, nakaka-apekto to dun sa, syempre yung challenge, yung ruta, no? Majority kasi ng ating mga importasyon, ang route niyan ay galing either sa Europe, which either will pass through the Middle East, di ba? Will also come from the US, some of it will also come actually also from Asia naman. But definitely, ang unang challenge nito ay the increase in the jet fuel prices. So naka-apekto na yan, in fact, nung the moment na nagsimula ang tension sa Middle East. So currently, there has been as high as 30% increase in the jet fuel prices na so far sinasalo ng aming, at least yung mga membro namin sa Pharmaceutical and Healthcare Association in the Philippines. So increase in the jet fuel prices, yan ang unang impact ng tension sa Middle East. Pangalawa, yung pag-source nung mga raw materials na ginagamit para sa pag-manufacture ng gamot. So far, wala pa siyang epekto. Pero kung magtatagal ang tension sa Middle East, lalo na kung tumagal ng taon, so hindi ngayon natin alam kung, lalo kung sino-source yan, yung mga raw materials or even chemicals in the Middle East. So we are closely monitoring that. Pero syempre, dapat yan, isa yan sa mga potential impact on a longer term sa manufacturing or availability ng mga gamot. So, usually multiple sources naman yan, pero syempre kung majority ay inaangkat nila sa Middle East, potentially magkaroon ng impact or even the delay or of the delivery of the raw materials for manufacturing can also impact yun. And then finally, yung the manufacturing itself. So far we use energy, diba? Some of the manufacturing sites gumagamit ng kuryente at other alternative power source. Pero syempre some of it might also need fuel, diba? In terms of doing the manufacturing. So yun yung impact sa gamot, bakuna at medical devices ng kasalukuyang tension sa Middle East. Okay.